Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pamilyar tayo lahat diyan. Ito ay isa sa mga kilalang kasabihan na kinalalakihan na nating mga Pinoy. Nang ibig lang sabihin, kapag ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Hindi ba ito mismo ang malinaw na ginagawa ng sino mang nagpapatawad? Ginawa ng masama, patatawarin mo, yung pagpapatawad ay paggawa ng mabuti. As we come to the fourth and final message in our sermon series about forgiveness, sasaksihan natin mula sa teksto sa Luke 17, actually verse 1 to 6 yun, kung paano tayo iniingatan ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng kapatawaran. Luke 17 is part of Jesus' journey on His way to Jerusalem. Nag-start yan from Luke 9, verse 51 at nagtapos sa Luke 19, verse 27, kung saan ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagtuturo sa kanyang mga disipulo. Naaalala niyo yung mga pangangaral before na kapag naglalakbay ang Panginoong Hesukristo, ginagawa niyang opportunity yon para turuan ang kanyang mga disipulo. At kapag may mga tumutuligsa sa kanya, those are also times na actually, doon sa span na paglalakbay na yon, may mga pagtutuwid din siya sa mga religious leader. He confronts religious leaders. But on Luke 17, itong chapter 17, makikita natin from verse 1 to 4, tinuruan niya yung mga disipulo niya dito patungkol sa kapatawaran. At ang mga disipulo ay nag-request na i-increase, dagdagan ang kanilang pananampalataya from verse 5 to 6. After that, Christ teach about our duty to serve from verse 7 to 10. Tapos pagkatapos ng verse 10 ay 11 to 19 kung saan pinagaling ng Panginoong Yesus yung 10 ketongin. Nagkaroon din tayo ng pangangaral dito, which only highlights the importance of worship, kung saan yung Samaritano ay bumalik out of those 10 para magpuri sa Diyos at magpasalamat sa Panginoong Jesus. Then lastly, on verse 20 to 37, the coming of the kingdom. No? Gusto kong pansinin niyo yung flow just on Luke 17. Forgiveness, faith, service, worship, coming of the kingdom. Ang pagkakasunod-sunod. Even if we include yung previous passage na Luke 16 na pamilyar sa ating lahat, 19 to 31, this is about the parable of the rich man and Lazarus, kung saan makikita yung babala patungkol sa eternal consequences of neglecting others and rejecting God's truth. Lahat ito ay nagpapakita kung paano nga ba dapat mamuhay bilang mga Kristiyano o bilang disipulo ng Panginoong Hesukristo habang inaantay yung consummation. At sa lahat ng ito, very foundational ang usapin ng kapatawaran. Ito yung pinakapagtutuunan natin ng pansin. Isipin mo, kung walang kapatawaran, magiging magulo ang ating magiging relasyon sa ating kapwa. Kung walang kapatawaran, pipigilan nito ang ating paglago sa pananampalataya. Kung walang kapatawaran, mahihirapan tayong makapaglingkod ng may tamang puso, service. Kung walang kapatawaran, sinong makasalanan na makapagbibigay ng tunay na pagsamba sa Diyos? Worship. Kung walang kapatawaran, may makakaabot ba sa maluwalhating kahariang hinanda ng Diyos? The kingdom of God. As disciples of Christ, we should not be like the rich man who failed to show mercy and compassion towards the needy. Lalo na kung ang nangangailangan ay mga kapatiran. This is what we see in the last sections of chapter 16. Pero nawa, hindi natin isipin na patungkol lang ito sa pagbibigay ng pisikal na pangangailangan ng ating kapwa. Dahil ito mismo yung binigyang diin ng Panginoong Hesukristo sa bungad pa lang ng chapter 17. So bilang disipulo, may pananagutan tayo pisikal, pero may pananagutan tayo tugunan yung espiritual na pangangailangan ng ating kapwa. Inaasahan tayo na hindi magiging dahilan ng katisuran ng iba, kung kaya hindi natin dapat pinapangunahan ng iba sa kasalanan. What should we do then? We should make sure na hindi natin pinapangunahan sila sa pagkakasala. Kapag nakita natin sila nagkakasala, may tungkulin tayo na ituwid ang mga nagkakasala. At kung tayo naman ang pinagkasalaan, tungkulin din natin na maging handa na paulit-ulit magbigay ng kapatawaran. No? Though parehas mahirap magtuwid at magpatawad,
most will find that it is easier to rebuke than to forgive. Mas madami ang handang magtuwid kaysa magpatawad. Pero bakit? Marahil dahil ang pagtutuwid ay nakikitang kalakasan, samantalang ang pagpapatawad ay nakikitang marka ng kahinaan. Marahil dahil sa usapin ng pagtutuwid, merong sense of authority to somehow control, while forgiveness, kailangan mo ng pagpapakumbaba at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Perhaps the other reason why it is easier to rebuke than to forgive is because mas madali sa atin na maging involved kapag ang kasalanan ay hindi laban sa atin. Pero kapag sa atin na nagkasala, mas ginugusto natin ang magparusa kaysa magbigay ng awa. Siguro mas madali sa atin ang ipakita ang mali ng iba kaysa magpatawad na nangangailangan ng pagsisikap, ng panalangin at ng tulong mula sa Diyos. Kaya very interesting yung 5 and 6, kung saan pinakita na magagawa lamang ang mahihirap na panawagang ito bilang mga disipulo sa pamamagitan ng pananampalataya. We all know that a strong relationship with our neighbor enable us to serve and worship God more fully. And that kind of relationship is only possible through forgiveness. Salamat sa Diyos at merong kapatawaran. Dahil sa kapatawaran, nagkaroon ng kaayusan sa relasyong sinisira ng kasalanan. Dahil sa kapatawaran, naiingatan ng iba na wag nang magpatuloy sa kasalanan kundi sa kabanalan. Dahil sa kapatawaran, na ipapanumbalik ang nagkasala sa paglilingkod at tunay na panumbahan. We should be persuaded that no matter how hard forgiveness is, sa mundong bumagsak sa kasalanan, forgiveness will always be essential. Forgiveness may not be easy, but we should always remember that it is necessary. Why is it necessary? This is what we will answer in our message today. At ito yung mensahe natin ngayong hapon. True forgiveness guards other from sinning further and a grace granted to the repentant sinner. Ang tunay na kapatawaran ay nag-iingat sa iba mula sa patuloy na pagkakasala at ito rin ay isang biyaya na ipinagkaloob sa nagsisising nagkasala. Kung tunay kang Kristiyano, gugustuhin mo na wag nang magpatuloy ang iba sa pagkakasala. Kung tunay kang Kristiyano, ang hahangarin mo ay makapagbigay din ng tinanggap mong biyaya. Ito ang dapat makitang totoo sa bawat disipulo ng Panginoong Hesukristo. Kaya bilang mga disipulo, titignan natin yung dalawang mahalagang tungkulin according to our text. Una, ay maging mapagbantay upang hindi maging katisuran at sanhi ng kasalanan ng iba. Pangalawa, maging mapagpatawad upang maipakita ang biyaya ng Diyos sa mga tunay na nagsisisi sa kanilang pagkakasala. Again, as disciple of Christ, we should consider our dual role, and that is to be watchful and to be forgiving. Unang punto ay to be watchful. Pansinin sa verse 3, ang mga salitang pay attention to yourselves. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Gusto kong linawin dito, as we move further, dapat nating maunawaan na yung mga salitang ito ay hindi nangangahulugan na may panganib outside of us, kaya dapat ingatan natin ang ating mga sarili. Instead, dapat makita natin na tayo yung mapanganib na kailangang ingatan at bantayan. Just think of a grenade. Iniingatan natin yung granada dahil mapanganib yung granada pag hindi iniingatan. No? Tayo yung granada na kapag hindi iningatan ay maaaring makapahamak at makawasak sa iba. Gusto kong linawin yon dahil maaaring habang binabasa mo yung passage natin, you may not be thinking how dangerous you are as a sinner. Napakahalaga nun. Maaaring ayaw mong i-apply sa sarili mo yung mga babala ng Panginoong Hesukristo patungkol sa masaklap na sasapitin ng mga nagiging cause or sanhi ng pagkakasala ng iba. Marahil dahil ang tingin mo sa sarili mo, mabait ka, kasi di ka naman kasing sama ng iba. So, therefore, hindi applicable sa iyo yun. Maaaring ganon, no? But our text is emphasizing to us
Pay attention to yourselves. Ang bantayan natin ay ang ating mga sarili. No? Sa mundong nasanay na manisin ng iba at palaging nakatingin sa karumihan at kamalian ng iba, our text is telling us, pay attention to yourselves. Kahit pa ibang tao na yung nagkakasala, ang babantayan mo ay yung sarili. Nagbigay ng babala ang Panginoong Hesus na hindi maiiwasan yung mga tukso, mga katisuran sa mundo na bumagsak sa kasalanan. And the description Christ gave for those na magiging katisuran ay kaawa-awa. Napakasaklap kung sila yung magiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Actually, yung phrase na ginamit dito ay, woe to anyone. This is a strong expression of warning. Madalas pumapatungkol to sa trahedya at pumapatungkol sa pagpaparusa ng Diyos. So hindi natin dapat minamaliit at binabaliwala kapag tayo na yung nagiging dahilan or nagiging cause or sanhi ng pagkatisod at pagkakasala ng iba. Ang larawan dun sa verse 2 ay gilingang bato. Pinapakita nito kung gaano kakilakilabot ang magdala ng iba sa pagkakasala. Maging ito man ay sa pamamagitan ng ating mga kilos, salita, o ating kapabayaan. Gusto kong makita ninyo na ang Panginoong Hesus mismo ang nagbibigay diin sa kaseryosohan kung papangunahan ng isang tao ang iba sa pagkakasala. Naalala ko lang yung preaching, hindi ko maalala yung exact phrase, yung kay Spurgeon, na para bang imbis na maging tuntungan tayo para yung isang kaluluwa ay makatakas sa impyerno, ang nangyari, tayo pa ay naging pabigat tuloy para mas lalo silang lumubog patungo sa impyerno. No? Ano yung mga dapat nating bantayan sa ating mga sarili para hindi natin mapangunahan ng iba sa pagkakasala? So let me just give 3. No? Una, by bad example. Napapangunahan natin ng iba sa pagkakasala by bad example. Maaaring nagiging masama tayong halimbawa sa iba kung namumuhay tayo ng hindi nakikitaan ng pagsisisi sa ating mga nagagawang mga kasalanan. Hindi natin namamalayan na ito ang nagiging dahilan kung bakit mas lumalakas yung loob ng iba na magpatuloy sa kasalanan. Siya nga eh. Pangalawa, sa pamamagitan ng maling katuruan, actually parang interrelated to, pero gusto ko lang i-highlight by example, nagkakasala ka, pero hindi nakikita sa iyo yung pagsisisi. That's a bad example. Pero pangalawa, sa pamamagitan ng maling katuruan o pagbaluktot sa katotohanan ng Diyos. Napapangunahan natin yung iba sa pamamagitan ng mga maling katuruan o pagbaluktot sa katotohanan ng Diyos. Maaaring ang tanong mo ngayon, paano natin nagagawa yun? Reform na nga tayo. Napakaingat natin sa mga katuruan. No? Tumalikod na tayo dun sa mga maling katuruan. No? Iniisip natin, sobrang sensitive natin pag nakakarinig tayo ng mga maling katuruan. So, paano natin iingatan ng ating sarili na huwag maging maling tagapagturo at huwag maging maling taga-akay ng iba? The answer is, we become a false teacher by being an inconsistent Christian. Nagiging mali tayong tagapagturo, nagiging false teacher tayo when we are an inconsistent Christian. Kapag hindi tugma ang ating pamumuhay sa ating mga pinapahayag, ito madalas ang dahilan kung bakit binabaliwala ng mga tao ang pananampalataya. Sabi ni J.C. Ryle, an inconsistent believer, whether he knows it or not, is a daily harm to souls. Araw-araw na nagdudulot ng panganib at kasiraan sa mga kaluluwa kapag ang ating mga gawa ay hindi tugma sa ating pananampalataya. Sabi niya pa doon, an inconsistent Christian is an injury to the gospel. Kasiraan sa ebanghelyo ni Kristo, pagtaliwas yung pamumuhay mo sa mga sinasabi mo. We make others stumble, sabi ni J.C. Ryle. Tayo yung dahilan, ba't tumutumba yung iba?
tuwing ginagawa nating hindi kaaya-aya ang ating pagiging Kristiyano sa mata ng mundo, sa pamamagitan ng pag-uugali na hindi naaayon sa ating mga ipinapahayag. Lastly, thirdly, we should pay attention to ourselves whether we are withholding good to others. Napapangunahan natin ang iba sa pagkakasala kapag pinagdadamot natin sa kanila kung ano yung mabuti para sa kanila. Ang hindi pagbibigay ng kabutihan o ang pigilan ng ating mga sarili na gumawa ng mabuti sa ating kapwa ay may masamang epekto na maaaring itulak ang iba sa higit pang pagkakasala. At dalawang kabutihan na maaaring ipinagdadamot nating ibigay sa mga nagkakasala nating kapwa ay ang kabutihan na sila ay ituwid at ang kabutihan na sila ay patawarin. Kaya kung babalikan natin yung verse 3 to 4, mapapansin natin agad na sinundan ni Jesus ang babala patungkol sa pagiging sanhi ng pagkakasala ng dalawang utos na pagtutuwid at pagpapatawad. Ito ay dalawang utos, pero ito ay may malapit na ugnayan sa isa't isa. Yung rebuke and forgiveness ay dalawang utos, pero meron silang close relationship with each other. Kung susuriin nating mabuti ang ugnayan nitong dalawa, masasabi natin ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagpapahintulot sa kasalanan o pangungunsinti na magpatuloy sa pagkakasala ang taong pinapatawad. Ito yung dahilan kung bakit inuna ni Jesus ang utos na magtuwid. Dahil ang layunin ng pagpapatawad ay primarily upang maituwid din ang nagkakasalang kapatid. Hindi ito patungkol sa'yo. May patungkol pa rin to sa iba na matulungan sila na wag nang makapamuhay sa pagkakasala. Nagpapatawad ka dahil ayaw mong patuloy silang magkasala. At kung hindi tayo handang magpatawad, maaari ito maging katisuran sa iba na manatiling matigas at magpatuloy sa pagkakasala. Kapag hindi ka nagpapatawad, minsan hindi mo namamalayan na yung withholding forgiveness ang nagiging dahilan kung bakit mas parang ginagawa nilang excuse yun. Hindi nga nila ako pinatawad eh. Kaya mas further pa na nagkakasala. Kaya ito yung aral na gusto kong makita nyo. Causing others to stumble because of sin is serious. Causing others to stumble because of sin that is serious, but withholding forgiveness is just as dangerous. Ang maging katisuran sa iba dahil sa kasalanan ay napakaseryoso. Ngunit ang hindi pagpapatawad ay kasing delikado. Now, we must be careful not to lead others into sin through our actions, words, or by being unforgiving. Ito yung mga paulit-ulit na binigyan diin ng mga naunang pangangaral na kung ikaw ay isang pinatawad, inaasahan na ikaw din ay magiging mapagpatawad. Tandaan natin, hindi suggestion lang ni Jesus. Ito ay utos na dapat nating sundin at ang utos na hindi sinusunod ay kasalanan. Actually, sa James 4, bandang last verse ng chapter 4, alam mo mabuti hindi mo ginawa, ito ay kasalanan. Parang ganito. Alam mo mabuti, ayaw mong ibigay. Ikaw ay nagkakasala. Sabi ni John Owen doon sa The Nature of Indwelling Sin, ang kasalanan daw ay hindi kailanman isang hiwalay na gawa na walang nadadamay. Ang makasalanan mismo ay nalalagay sa bitag at ang mga nasa paligid niya ay nahahatak din sa panganib. Kaya naman dapat nating bantayang mabuti ang ating pamumuhay. Dapat nating alisin yung mga balakid sa landas ng iba at hindi dapat tayo ang maging dahilan ng kanilang pagkakadapa. But when we refuse to forgive, kapag tumatanggi tayo na magpatawad, para tayong tagapaglagay ng isang malaking hadlang at katisuran upang ang iba ay lumapit at magtungo sa Panginoong Hesukristo. Ngayon ang tanong ko, may kasiyahan ba kapag ang isang tao na hindi mo pinatawad ay bumagsak pa sa lalo't higit na pagkakasala? Do you find joy na kapag yung tao na hindi mo pinatawad ay nagpatuloy sa pagkakasala? Kapag sila ay nahihirapan dahil sa kabigatan
na dala-dala na hindi sila pinatawad, nakikita ba natin yung mga sarili natin na responsable sa kanilang mga dinadala? Yung iba, no? Ayokong patawarin yan para magsisi daw. Hindi ganun yung tinuturo ng Biblia. Walang ganun na turo sa Biblia. Hanggang kailan natin itutulok ang iba palayo sa biyaya ni Kristo dahil ayaw lang nating magpatawad? Hanggang kailan natin itutulak ang iba palayo kay Kristo dahil sa ayaw nating magpatawad? I want to use Christ's illustration. Yung hindi pagpapatawad ay parang batong panggiling na itinatali sa liig ng kapatid. Hindi lang ito nagbibigay ng kabigatan sa kanila, kundi ito din yung dahilan ng unti-unting pagkamatay nila. Minsan nga kahit hindi mo kilala, ayaw mo na may nakikitang nahihirapan at namamatay. Paano pa yung kapatid mo? Paano pa yung nasa loob ng sambahayan ng Diyos? Para sa taong hindi pinatawad, para silang may mabigat na dala na lumulunod at maaaring pumatay sa kanila. Para sa taong hindi nagpapatawad, para silang tagapagtali ng kabigatan sa iba. Handang lunurin at patayin ng iba. Maaring di nila namamalayan na ang sigaw na pala ng mga puso nila ay mamatay kang nagsisisi, pero hindi kita patatawarin. Ito'y nakakatakot na hangarin na maaaring naipapamuhay na natin dahil sa kawalan ng kahandaang magpatawad. Buhay pa pero pinapatay na natin sila because we continually refuse to forgive them. Kaya yung hamon sa atin, tayo'y maging mapagbantay. If there is unforgiveness in our hearts, immediately repent and seek reconciliation. Huwag mong hayaan na yung hindi pagpapatawad ay maging katisuran para sa iyo at para sa iba. Consider how you are leading others by being unforgiving. Ikonsidera mo, paano mo pinapangunahan yung iba? Tinuturuan mo rin ba sila na wag nang magpatawad at wag maghanap ng kapatawaran? Again, is being unforgiving a godly example that you can boast with other? Di ba marami tayo ngayon? Pinatawad mo na ba siya? Hindi. Ba, ikaw pa parang mayabang pa, no? Parang pinagmamalaki pa na hindi nakapagpatawad. No? This is not something we should boast about. This is something that we should be struggling with. Alam kong mahirap yung pagpapatawad, pero ang tanong, nahihirapan ka pa ba? Ginagawa mo ba talaga yung pagpapatawad para sa kabutihan ng ibang tao, sa kabutihan mo? Kapag sinasabi mo na hindi ka nagpatawad, para kaninong kabutihan yon? Pag hindi ka nagpapatawad, kaninong kabutihan yon? Kabutihan ba ng iba o kabutihan ng sarili mo? Tandaan, ang hindi pagpapatawad ay hindi kailanman nagiging daan patungo sa kabanalan. Do not expect na kapag meron kang isang nagkasala sa'yo tapos hindi mo pinatawad, do not just expect na, dahil hindi ko pinatawad yan, lalakad sa kabanalan yan. Hindi yung hindi mo pagpapatawad ang dahilan ba't lumalakad sila sa kabanalan. Dahil ang cause ng hindi pagpapatawad ay pagtulak sa kanila. Huwag ka nang lumakad sa kabanalan. Diba kapag may tao kang hindi pinatawad, pinapanalangin mo pa ba sila? Kapag meron kang hindi pinatawad, ang namumuo ay sama ng loob. Hindi mo hinahangad yung mabuti para sa kanila. Kung magsasabi ka ng mabuti, parang sarcastic na lang. Again, maging mapagbantay sapagkat ang ating mga puso ay madaling mahulog sa patibong na ang tawag ay hindi pagpapatawad. Kung ang hindi pagpapatawad ay isang balakid at katisuran sa iba, ang tanging paraan para alisin ito ay sa pamamagitan ng pagiging mapagpatawad. And that's our second point. To be forgiving or be forgiving. Ito yung role natin. Be watchful and be forgiving. Ito yung malinaw na tungkulin na inutos sa mga disipulo ng Panginoong Hesukristo as we see in verse 3 and 4.
Actually, 2 beses itong inulit in verse 3, patawarin mo siya. Tapos pagdating sa verse 4, dapat mo siyang patawarin. Sabi pa sa verse 4, if he sins against you 7 times in the day at bumalik siya sa iyo for 7 times to repent, ang dapat nating gawin ay magpatawad. Hindi magduda. Magpatawad, sabi. This is an absolute command of Jesus for His disciples. Ibig sabihin, hindi siya optional. Hindi ibig sabihin na di na natin susuriin kung tunay o peke ba yung pagsisisi. Gusto kong linawin yan. Ang emphasis dito is that we must be ready to forgive as often as true repentance occurs. Kapag merong tunay na pagsisisi, dapat handa tayong magpatawad. Yun ang sinasabi dito. Actually, mapapansin mo, si Jesus mismo, He even used a phrase of exaggeration in our text. Sabi niya, 7 times in the day, para lang ipakita na ito ay continual forgiveness for those who repent. There is no count limit para magpatawad. Ang tanong kagad, pag may mga nakakabasa nito, bilang kagad. 3 beses ko na pinatawad yan, ha? Pang-7 na, bibingo ka na. Ang point nga, hindi magbilang eh. Yung point ng praise of exaggeration is to exaggerate para lang makita natin that it should be continual, there should be no limit. What the point is that we must forgive. Tayo ay magpatawad. Parang ang tanong parati ng iba, binabantayan ng iba, pang ilang beses ko na ba pinatawad yan? Hindi natin dapat bilangin kung ilang beses na tayo nagbigay ng kapatawaran, unlike those who would say, ilang beses ko na pinatawad niya, napaka-abusado. Diba yun yung naririnig natin sa iba? Again, we are reminded here, huwag tayong magpatawad para magkaroon ng ipambabato sa ating kapwa. Huwag nating gamitin yung kapatawarang ibinibigay natin na sa weapon against our neighbor. Pinatawad ko na yan, ha? Tigas naman ang mukha mo. Di ba ginagamit mo yung kapatawaran bilang panaksak doon sa kapwa mo? Hindi namamalayan ng marami na ganito na yung ginagawa nila. Tapos habang nagpapatawad sila, ang itinataas nila sarili nila, di ba? Ang bait ko. Ilang beses ko pinatawad yan. Huwag mong gamitin yung kapatawaran mula sa Diyos para itaas yung sarili mo at ipahamak yung iba. Some may also reason out and say, paano naman kung hindi naman humihingi ng tawad? Again, ang sagot ng teksto natin, pay attention to yourself. Pay attention to yourself and have a forgiving, sin-addressing attitude. Gusto kong bigyan ng emphasis yan dahil we may have a forgiving attitude by neglecting din yung yung pagkakasala. So, forgiving, sin addressing. Nagpapatawad ka dahil gusto mong may maituwid na pagkakasala din sa kanila. So again, why forgive? Dahil tungkulin natin mga Kristiyano ang magpatawad. Ito yung panawagan sa atin ng sinasabi nating Panginoon. Ang inaasahang susunod sa utos ng Diyos na magpatawad ay sila na nauunawaan at naranasan na yung ganda ng biyaya ng kapatawaran. Kung nalasahan, natikman at alam mo kung ano yung kabutihan ng kapatawaran sa iyo, bakit mo ipagdadamot sa iba? Do you remember the sins that you have against God? Ang Diyos na hindi gumagawa ng anumang kasamaan ay lagi mong tinatalikuran, lagi mong binabaliwala, pero nandun pa rin yung kapatawaran. Ang lakas nating manumbat sa iba, ilang beses ko na pinatawad yan, ikaw araw-araw kang pinapatawad ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na ipanumbat yung kapatawaran binibigay natin sa kapwa kapag nakakalimutan na natin na tayo mismo ay pinatawad lang din ng Diyos. Remember the gospel. Ikaw na pinakamalalang makasalanan.
Minsan nakakalimutan na natin na tayo yung pinakamalalang makasalanan. We don't pay attention to ourselves dahil hindi na tayo yung pinakamalalang makasalanan, yung nagkasala na laban sa atin. No, pay attention to yourself. Have a forgiving attitude. Again, ang inaasahang susunod sa utos ng Diyos na magpatawad ay sila na nauunawaan at naranasan ang ganda at biyaya ng kapatawaran. Kung ito ay totoo sa iyo, we should not hinder the same beauty we have received from being given to others in need. We should not. Sabi ni Thomas Watson, the more we forgive, the more we show that we are forgiven. The more we forgive, the more we show that we are forgiven. Pinapakita nito na ang pagiging mapagpatawad ng isang Kristiyano ay hindi patungkol sa sarili niyang kabutihan. Bagkus, ito ay reflection lang ng biyaya ng Diyos na nagpapatawad ng lahat niyang kasalanan, maging yung pinakamalala niyang kasalanan. Ang pagpapatawad sa iba ay reflection ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, maging yung pinakamalala nating kasalanan. Ito ang panawagan ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Not to keep count, but to reflect the gracious heart of God as they forgive. Hindi ito madali kung kaya ang tugon ng mga disipulo sa mahirap na ipinag-utos ito ng Diyos ay dagdagan ng kanilang pananampalataya. The apostles did not ask for more patience. The apostles did not ask for more love. They asked for more faith. They recognized that forgiving continually is humanly impossible apart from faith in God. We see here that forgiveness is an act of faith and obedience. This is not just mere emotional response. Hindi lang dahil meron kang nararamdaman, It is an act of faith and obedience. Ang pagiging mapagpatawad ay marka ng mga taong may pananampalataya at nasa pananampalataya. Ang pagiging mapagpatawad ay tinataas ang pagiging Diyos ng Diyos bilang Diyos na mapagpatawad, and at the same time, pinapakita nito ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating kinikilalang Diyos. Instead of holding to bitterness, the one who forgives choose to surrender to God. I choose God over my bitterness and pain. Pinipili ko ang Diyos na higit kaysa sa mga pait at sakit na nararanasan ko. Ang tanong, pinipili nga ba natin ang Diyos? Hanggang kailan natin hindi siya pipiliin when we are unforgiving? So gusto kong makita ninyong aral, being forgiving is a grace that reflects God's heart and a true measure of walking in the faith that is right. Kapag may nagpapatawad, it is always a reflection of who God is. Ito din ay tanda na nagpapakita kung ano ang buhay ng isang lumalakad sa tunay na pananampalataya. When we forgive, kahit mahirap, pinapakita lang nito na mas pinipili natin na maging refleksyon ng mapagbiyayang puso ng Diyos. Siya na laging handang magpatawad sa bawat nagsisising makasalanan. Tandaan natin, pinatawad tayo ng Diyos hindi dahil deserving tayo, kundi dahil mapagbiyaya siya na Diyos. Kaya tularan natin siya. Ang madalas na nakikita natin sa tumutulad sa mundo, karapat dapat ba siyang patawarin? Ganun yung naririnig sa atin eh. Ba't di mo pa siya patawarin? Hindi naman siya karapat dapat eh. Pero tayo rin mismo ay hindi karapat dapat ng pagpapatawad ng Diyos. Pero tayo ay pinatawad ng Diyos. Alam mo, madalas ginagaya ng iba ay yung impluwensya ng mundo na ang standard ay very conditional and self-centered. They would require people to earn or prove themselves worthy of forgiveness.
kailangan, no? Worthy muna ng kapatawaran ko yan. Napakapangit na itsura. But a forgiving heart is an expression of a true faith. Ang mapagpatawad na puso ay pag-i-express ng tunay na pananampalataya. At ito'y inaasahan sa bawat nagsasabing siya ay sumasampalataya sa Diyos. Ang taong lumalakad sa tamang pananampalataya ay hindi nag-iipon ng sama ng loob, kundi lakas ng loob at kahandaan na magpatawad dahil sa ginawa ni Kristo para sa kanya. Nang tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad patungkol sa kapatawaran, hindi lamang siya nagbibigay ng isang aral sa moralidad. No? Pinapakita niya ang mahalagang tungkulin ng taong binago ng ebanghelyo. Ito yung tungkulin ng taong ang puso ay binago na ng ebanghelyo. Ang kapatawaran ay patunay na kumikilos ang ebanghelyo sa ating mga buhay. Ang pusong tumanggap ng awa ay magpapakita rin ng awa sa iba. Kung paanong pinatawad tayo ng Diyos, ganun din tayo dapat maging mapagpatawad. Ngayon, if being forgiving is a mark of true faith, sabi ni J.C. Rahil, an unforgiving spirit can be a mark of unregenerate. An unforgiving spirit can be a mark of unregenerate. Mamaya rin sa banal na hapag, we will gather, at ang mga tatanggap ng tinapay at alak ay sila na kinikilala na pinatawad ng Diyos. Ang tanong, sila na may hawak ng tinapay at alak, kung kayo ay pinatawad at tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, handa ba kayong magpatawad? We should be forgiving. I want to give an encouragement. Kung ang kapatawaran ay marka ng totoong pananampalataya, makakasigurado tayo na ang Diyos mismo ay kumikilos kapag tayo ay nagbibigay ng pagpapatawad. Even our small steps of obedience show that His grace is active in our lives kapag tayo ay nagpapatawad. Dahil pinapakita nito na ang biyaya ng Diyos ang siyang nag-aalaw sa atin God's grace enables the seemingly impossible for us. Yung pagpapatawad even when it seems to be impossible. Kapag nahihirapan kang magpatawad, ang ibig lang sabihin nun, kailangan mong dumepende pa sa Diyos. Kailangan mong hanapin ang kalooban pa ng Diyos. Uulitin ko, forgiveness is not easy, but it is necessary. Unforgiveness, katulad yan ng earthquake sa Myanmar, it destroys and ruins many. Yung damage na iniwan nun ay mahirap nang ayusin. Rebuilding will never be easy for Myanmar. But we know it is necessary, katulad ng kapatawaran. Kapag may nasira dahil sa hindi pagpapatawad, let it be rebuilt by forgiving. Hindi madali, pero alam mo, yun yung kailangan mong gawin. Kristiyano, ang panawagan sa atin at utos sa atin ng Diyos, magpatawad. So do not continue to misrepresent God by being unforgiving. Sinong pinipresenta mo sa iba kapag hindi ka nagpapatawad? Yung Diyos ba ang pinipresenta mo kapag hindi ka nagpapatawad? Samantalang yung Diyos mismo ay tinatawag mong mapagpatawad na Diyos. Do not misrepresent God. Have faith and trust Him who is sovereign. Manampalataya at pagkatiwalaan mo siya dahil soberano siyang Diyos. Kung tayo ay totoong naniniwala na ang Diyos ay soberano, we don't need to hold on to grudges nor take justice into our own hands. Hindi na kailangan. Dahil alam natin na ang Diyos mismo ang ultimate na hukom, and we know that He will deal with every wrong. We don't need to be afraid of being taken advantage of. Minsan yun naman din yung dahilan kung ba't natatakot eh. Magti-take advantage lang yan sa akin. Pero take comfort in God because God is our defender. Maluloko ka pero hindi maluloko ang Diyos. When we forgive, we are showing faith that God remains in control.
He alone can bring justice. He alone can bring healing. He alone can bring restoration, even to those seemingly impossible for us. Para sa mga mananampalataya, ang hindi pagpapatawad ay isang pagbaluktot sa larawan ng Diyos. Huwag kang manatili sa pagiging matigas ang puso. Ipakita mong ikaw ay pinatawad sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba. At para sa hindi pa tunay na sumasampalataya, kung hindi mo pa nararanasan ng tunay na kapatawaran ng Diyos kay Kristo, paano mo mapapatawad ang iba? Huwag mo itong ipagpaliban. Magsimula ka kay Kristo. Lumapit ka kay Kristo at tanggapin mo ang kapatawaran na nagbabago ng puso. Tandaan natin, hiwalay sa Panginoong Yesus, ikaw ay mananatiling katisuran sa iba. Yung ginagawa mo kahit na parang everything is okay, habang nananatili ka wala sa pangunguna at pagiging Panginoon ni Jesucristo, ikaw ay katisuran sa iba. Okay naman pala kahit hindi sumusunod sa Diyos eh. Okay naman pala kahit hindi mo Panginoon si Jesus eh. Yun yung sinisigaw ng mga buhay natin na wala pa kay Kristo. Kaya lumapit ka kay Kristo. Hiwalay sa Panginoong Jesucristo, there is only wrath. Walang kapatawaran sa Diyos na banal sa mga taong mananatiling nasa labas ni Kristo. And He would deal with our sins two ways. Parurusahan niya tayo o patatawarin niya tayo. Ang pagpapatawad ay na kay Kristo. Kung mananatili ka na mamumuhay na wala sa pagiging Panginoon ni Jesus, ang para sa iyo ay kaparusahan at kapahamakan. And we don't want you that. We are calling you regularly every Sunday and every opportunity that we have. Hanggang kailan mo tatanggihan ang biyaya ng Panginoong Jesucristo? Siya ang sukdulan ng biyaya. Huwag mong tanggihan yung pinnacle ng grace na kay Kristo. Hiwalay kay Kristo, we are a stumbling block. Hiwalay kay Kristo, nandun tayo sa panganib ng kaparusahan ng Diyos. Let me end. We are on chapter 17, few chapters after ng pagtuturo ng Panginoong Jesucristo patungkol sa pagpapatawad. Sa chapter 23, Jesus exemplified what forgiveness is while hanging on the cross. Dito natin makikita kung paano kinatawan ng Panginoong Jesucristo. Christ not only embodying but surpassing the proverbial wisdom. Yung sinasabing pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yun yung in-exemplify mismo ng Panginoong Jesucristo. Though innocent, He was wrong and betrayed, but instead of seeking revenge, He prayed, Father, forgive them, for they know not what they do. Sabi pa dun sa 1 Peter 2:23, nang siya ay alipustain, hindi siya gumante, nang siya'y magdusa, hindi rin siya nagbanta. Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Christ is not just our example, but our Savior. Hindi lang siya, dapat tularan siya ang ating tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya, tingin natin ang biyaya na mamuhay ayon sa Kanyang halimbawa. Masumpungan nawa natin kay Kristo ang biyaya ng tunay na kapatawaran. Brethren, I want you to see that Luke 17:1-6 is the gospel. Kaseryosohan ng kasalanan ay pinakita, pero may solusyon na kapatawaran sa mga nagkakasala sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino mo inilalagak ang iyong pananampalataya? Kanino mo hinahanap ang kapatawaran? Paano mo matatakasan ng kasalanan? Ang sagot ay si Kristo lang. Let sins be forgiven by faith through Christ alone. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita na ibinigay niyo sa amin. Ito'y mga salita na mapagpalaya, pero ito'y totoo lamang sa inyo na nagtitiwala. Dalangin namin, O Diyos, na kahit mahirap kami inyong tulungan, many people have wronged us.
Pero kahit pagsamasamahin yung bilang ng mga taong nagkasala sa amin, ang kasalanan namin ay napakahigit at ito'y pinatawad mo. Kaya dalangin namin, Panginoon, kapag sinasabi namin sa iba na hindi namin sila mapatawad sa dami ng kasalanan ginagawa nila, kami, pinatawad mo. Kahit sa kabila ng napakarami naming kasalanan, nawa hindi kami magyabang sa harapan ninyo, O Diyos. At sana, ang ibida namin sa iba ay hindi yung sama ng loob namin, kundi yung nagbago ng kasamaang loob namin. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Salamat sa Ebanghelyo. Salamat sa pagpapatawad. Salamat dahil kami, ayaw din namin maging katisuran ng iba. Ayaw naming mapahamak yung iba. Dalangin namin na gamitin mo kami kahit mahirap, O Diyos. Alam namin, O Diyos, na kailangan namin dumipende sa inyo. Kaya turuan nyo kami dumipende sa inyo, manampalataya sa inyo, at magbigay ng kapatawaran para mahayag ka bilang Diyos na nagpapatawad ng kahit pinakamatinding kasalanan. Salamat sa mabuting balita. Purihin ka ng lahat. Ikaw ang maging katiyakan at kasiguraduhan ng lahat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Kristong Hari namin. Amen.